Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ikinasa ng labor groups ang dalawang magkasunod na kilos protesta sa Maynila, kasabay ng paggunita ng araw ng mga manggagawa. Sa kabila naman ng mga pagkilos, ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrerepaso sa minimum wage sa bawat rehiyon sa gitna yan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. Ito ang tensyonadong tagpo sa kanto ng Loyola at Recto Avenue sa Maynila. Pinilit ng mga reliyistang buwagin ang barikada ng Manila Police District upang marating ang Mendiola Peace Arch. Ang sigaw ng grupo ngayong Labor Day, ibigay na ang hinihingi nilang aumento sa sahod. Kung yung 610 ay dadagdagan ng 750, matutupad yung pangarap ng mga Pilipino na yung kanyang sweldo ay maging nasa antas ng living wage. Naipasa na sa Senado ang 100 pisong wage hike. Pero hirit ng labor sector ang mas mataas na living wage ngayong nagtataasan rin ng presyo ng mga bilihin. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Ayon sa labor leaders, inimbitahan sila ng Department of Labor and Employment na makipagpulong sa Malacanang ngayong gabi. Pero para sa Partido Lakas ng Masa, walang sinseridad ang panyaya. Hindi po kami pumayag doon sapagkat alam namin na bobulahin lang kami. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Mula sa Mendiola Peace Arch, tumulak ang protesta sa Rojas Boulevard. Sa kanto ng Calao Street at Rojas Boulevard, binuwag din ng mga nagpoprotesta ang barikada ng pulis hanggang maabot ang tapat ng US Embassy. Pinagpupukpok ng mga reliyista ang effigy ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ng mga protesta, inatasan ng Pangulo ang Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na repasuhin ang minimum wage ng bawat rehiyon para bigyang konsiderasyon ang epekto ng inflation sa mga manggagawa. Nagsusumikap ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagang trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na namumuhunan ng gobyerno para sa upskilling ng mga manggagawa, katuwang ang pribadong sektor. I have directed DOLE to prioritize addressing underemployment by promoting training in skills that the local and international labor markets need and ensure that there is placement for those who are going to be trained. Ngayong ipinagdiriwang ang International Labor Day, ang protestang ito ay ang nagsisilbing patunay na buhay pa rin ang diwa nating mga Pilipino para ipaglaban ang mga karapatan ng bawat puring manggagawa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.